Bersamin Files ilalabas na laban kay Marcos Jr. Aba, mong patindi ng patindi ang labanan. At ngayon nga muli nating pag-uusapan itong Bersamin Files na sinabi nga dito na merong text messages or may video si Marcos Jr. kay Bersamin. So grabe yung nangyayari ngayon, no? At ito ay nakaligtaan na rin ng tao at ngayon ay nanganganib na lumabas ulit ito dahil mukhang wala nang paligoy-ligoy at ilalabas na nga etong Bersamin Files. Kung matatandaan nyo po naging controversial nga ho ito dahil biglang tinanggal din si Bersamin yung matanda. Tapos etong isang Bersamin na inutusan daw basta involved din ata ito sa flood control scam na to. So mamaya ipapaliwanag natin ng maayos yan sa inyo. So kamusta mga banateros? Jay Guevara nga po pala, isa sa mga banateros vloggers at brothers. At syempre bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and follow ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking TikTok account na Jay Guevara. At syempre sa lahat ng Facebook account at mga social media platform, TikTok man, Facebook at YouTube ng lahat ng Banateros Brothers. So patindi ang usapan nga ngayon, lalong-lalo na ho dito kay Irice na talagang pinukpok at talagang diniin na si Marcos Jr. At mukhang nasa kanya na rin ang Bersamin Files. So maraming files ang dumano, andyan din yung Cabral Files, yung kay Libiste Files, pero isa lang yun, alam naman na natin. Pero dito sa Bersamin Files, talagang ito nga daw talaga yung patunay na involved talaga si Marcos Jr. dito sa nakawan sa kaban ng bayan. Kaya talagang dapat nating suriin ito. At dahil nga dyan, bago tayo magpunta doon, dito muna tayo sa mga pag-uusapan muna natin ngayon, kagaya lamang hunit ho. Ayan na nga, pumiyok pa ako. Utang ng Pilipinas, sumampa na. Sumampa sa bagong record high, 18.13 trillion. Kung inong tindi nito Parang kailan lang 17 lang to tapos ngayon 18 na. Ang tindi nyo mangutang, may mga proyekto bang nagagawa? Grabe to, 18 trillion na ang utang ng Pilipinas, tapos ang taas palalo. Eto, ulit-ulitin ko ho sa inyo Yung bigas ho dito sa amin, halos 300 po ang itinaas. Yung gulay, karne, halos doble din po ang itinaas. Grabe ho, sobrang grabe ng bilihin ngayon. Sobrang nakakawindang na halos hindi na nga mapagkasya ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin yung budget at sinasahod nila. Tapos may balita pa ata na gagawing 4 days lang daw yung pasok. Anak ng tinapa naman. Ang tindi nito, 18 trillion. Wow! Saan napunta tong na to? 18, kasi 11 trillion nung iniwan ni Pangulong Duterte ang utang ng Pilipinas. Partida, nagkaroon pa po ng pandemic nun. So 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So bali 7 trillion na ho ang itinaas sa loob ng 3 years ng Administrasyong Marcos. Grabe to. Saan napupunta tong perang to? Buti sana kung, sige, ang lakas ng, ang laki ng utang natin, kung dumodoble man lang yung daanan, kung nadagdagan man lang yung skyway, di ba?
Katulad ng daanan sa Hong Kong, sa Japan, sa iba't ibang bansa, na halos apat na napatong yung mga kalsada nila doon. Wala eh. Yung yung project na pinagmamalaki, yung subway, delay eh. Yung ibang mga project, delay. 'Di ba? Pero bakit ganito, pataas ng pataas ang utang ng Pilipinas? Kaya sabi ko sa inyo nasa usapan pa lang po tayo ng flood control scam. Nasa DPWH pa tayo. Hindi pa natin nabubuklat etong 18 trillion na to or 7 trillion kung saan napupunta to. Hindi pa nga natin nabubuklat yung 2023, 2024, 2024 na national budget tsaka 2026. Kung yun ba ay may nangyaring korupsyon din doon kasi malamang meron yun dahil nung 2025 nga meron, yun pa kaya. Ang tindi na nito. Itong 18 trillion. So may 3 years pa. 18, 19, kasi kada taon to, sa isang taon nga parang 2 beses tumaas eh. So, na malapit ko na talaga ma-predict. Na parang nasa 20 trillion ang utang ng Pilipinas pag alis ni Marcos Jr. Tindi nito. Grabe na to. Tapos yung mga loyalista, hala. Tabing yung yung mic ko. Yung mga loyalista naman, todo sigaw pa rin ng Marcos, ayan Marcos, ulo nyo. Nga dipunggol kayo. Grabe, tindi nito. 18 trillion. Parang kamakailan lang, 17 to 16 trillion lang to. Ang saklap niyan, mas dumadami yung korap kaysa sa proyekto ng gobyerno. Ay, lako. Ito. Ayan o. Ito po yung mga pages na binabayaran nila. Sabi niya, Sara Duterte, isa sa mga maituturing na most corrupt na naging vice presidente sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Wawa. Asan ang ebidensya mo? Saan? Yung 125 million na confidential fund na naman? Doon pa nga lang, eto pa nga lang, katibayan, Eto, saan napupunta to? Tanga. Ulo. Kaya sabi ni Kiko Barsaga, walang eroplano para sa mga OFWs natin na binobomba, pero ang mga buhaya lahat may private jet. Oo nga, Puta na, lahat ng mga buhaya sa gobyerno natin ngayon, mga naka-private jet. Pero hindi nila magamit yon para sunduin yung mga yung mga OFW. 'Di ba? Ang galing, 'di ba? Wala na tayong kakasahan talaga sa gobyerno. Tanging tanging dasal na lang talaga ang magagawa natin. Tanging dasal na lang talaga magagawa natin para sa mga kababayan natin diyan. Ito. Lacson, dudang nagdala ng pera ang 18 ex-marines sa ilang politiko. Hindi ko magets to masyado. Dudang nagdala ng pera ang 18 ex-marine sa ilang politiko. So, parang sinasabi niya nito, duda daw na parang hindi daw nagdala. Ganon ba yon? Kung yan man ang pananaw mo, Lacson, na duda ka na walang dinala ang 18 ex-marine sa mga ilang politiko, putay na mas magaling ka pa sa kanila. Bakit nandun ka ba nun? Hindi, tanong lang, nandun ka ba nung dinideliver yung mga pera? Ba't alam mo? Aber? Hindi lang, hindi totoo. Tanong natin, ba't alam mo? Ba't alam mo, ba't tapos, puro duda? Puro ka hula? Puta na, ganyan nakababaw yung pagkatao mo ngayon. Si hula-hula ka na lang. Kung ipatawag mo yun sa Senate Blue Ribbon Committee, ba't tayo mo ipatawag puro ka hula? Tanga. Bopla kang puta.
Boplak yan. Oh. No, ito pa isa. Nasa, ano to? Ecuador. Anyo. Ano to? NSA, Ecuador, Anyo. Okay. Pangalan niya pala. Puta na, akala ko bansa. Oo, Ecuador, Anyo. Sa 18 ex-Marines, kakarmahin kayo. Wow! Ang tindi talaga ng mga to. Sila na yung mga tinuturong korap. Sila pa yung may ganang magsalita ng ganito. Kakarmahin. Di ba si Martin Romualdez, di ba? Malinis ang konsensya ko. Kaya nga tawag sa kanya ngayon si Mr. Clean. Na yung 18 ex-Marine pa yung kakarmahin. Ang galing, kakaiba. Palakpakan natin itong mga buhayang to. Iba yung ano nyo, iba karakas nyo, mga pre. Ha, kayo na yung magna, kayo pa yung tamang sumpa, no? Ang galing, oo. Ulol. Natatawa na lang ako dito sa mga to eh. So, eto. Sabi dito, ayaw ng patulan. Lacson gumamit ng Chinese, proverb sa pagbabaliwala ng akusasyon ni Marcoleta. Sagutin mo kasi, puro ka. Tangina kasi, ang hirap sa'yo, Lacson. Puro ka kontra. Nung binalikan ka, sasabihin mo, ay hindi ko napapatulan yan. Ay hindi ko napapansinin yan. Bakla yarn. Kaya ka nasasabihan na bading eh. Hindi, di ba? Halos lahat inepalan na ni Lacson. Ultimong yung war on drug, naka-epal siya. Diba? Ultimong yung sa 18 Marine, umepal agad siya na dapat una niyang gawin ay ipatawag niya ang 18 Marine dahil siya ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Pero hindi niya ginawa. Ngayon, itong usapin sa West Philippine Sea na tangina, binarag siya ni Marcoleta, sasabihin niya ngayon na, ay hindi ko napapatulan yan. Gago. Lakas ng tama mo, pre. Iba yung tama ni no? Iba yung tama ni Lacson, no? Pengi. Tanginang yan. Kaya kayo mga banateros, mga kabiyaya, tandaan nyo tong mga ginagawa nila. Kasi bandang huli kasi, baka bigla nilang sabihin sa atin na, ay kaya ako lang nagawa yun kasi baka gipitin ako. Ay, kaya ako lang nagawa. Ano yan eh, uunti-unti yung mga yan. Ano yan, mapaglaro? Kasi ang hirap sa mga Pilipino, ang hirap din sa ugali. May mga ugaling ganito mga Pilipino eh. Halimbawa, dating kalaban, di ba? Tapos, siyempre, sa politics kasi, uso yung gamitan eh. So, nung nalalaman na nilang babagsak na yung isa, lipad agad sa kabilang istasyon, sa kabilang grupo. Kasi nga, madidiyado sila, kailangan nila ng proteksyon or connection, ganun. So, yung ibang mga Pilipino, kahit na dating kinakamuhian nila, na halimbawa is katulad nito ni Lacson, halimbawa na dumating yung araw, nung kahit nga itong, yung sinabi ko nung nakaraan, yung 2027, diba? Pag dumating ang 2027, may mga politikong dyan eh. Unti-unti nang bumabaliktad. So yung ugali na ibang mga Pilipino, okay lang sa kanila yun. Na alam mo yun na, okay na siya kasi sinusuportahan niya na ang mga Duterte. Pero nila, ang bilis nilang kalimutan yung ginawang kawalangyaan nung taong yun. Nagaya na lang yung ibang vlogger dyan. Sorry kung madadamay kayo dito sa vlog kong to. Dating mga pro Marcos, nasukang-suka kay Duterte. Tinawag pang manyakol si Pangulong Duterte, tinawag namang kanor. Pati yung mga anak, idinadamay pa. Putang ina, nung hindi niya nakuha yung kagustuhan niya
Nung hindi niya makuha yung kagustuhan niya doon sa kay Marcos at mas pinili si Thinking Pinoy. Pinangalanan ko na ha. Yung dating kasamahan to ni Thinking Pinoy. Noong mas nakuha or naungusan siya ni Thinking Pinoy kay Ma'am Shitars at kay Marcos Jr., ang putang ina biglang nag-Duterte. Ang galing. Biglang nag-Duterte. Pero, wait, there's more. Pero, asawa ni Pera, hindi niya binabanatan si Martin Romualdez. Ang binabanatan niya lang si Lisa at si Marcos Jr. Dahil alam niyo kung bakit. Antayin niyo to. Pag nakuha ko yung pinaka-ebidensya laban sa kanya, ibubunyag ko yan. Kasi siya ang tinatawag na hoodlum dito sa loob ng bubbles ng DDS vlogger, DDS supporter. Ginugulo niya lahat. So sa madaling salita, kapag may dapat tayong ibalita, guguluhin niya yan, ililihis niya. Okay, so kay babaero si ganito, nakita ang bold ni ganito, may nakahubad si ganyan. So ganyan yung gagawin niya. Ano? So ganyan din yung mga supporters. Putangin na, ilang taong binaboy si Pangulong Duterte, si Tatay Digong, nung vlogger na yun. Tapos nung bumaliktad, tas sumusuport sa mga Duterte, putangin na, okay na sa inyo ngayon. Ang galing nyo. Sorry sorry ho dun sa mga Duterte supporters, may ganyan po kasi talaga eh. Real talk lang tayo dito. Nang re-real talk nga tayo ng iba, tapos tayo kung ano yung pagkakamali natin, hindi natin ma-real talk, hindi ho pwede yun. Ako tumatanggap ako ng pagkakamali ko at kung alam ko namang mali ako, nagbibigay ho ako ng paumanhin. Nangingi po ako ng sorry, ang lalim nun paumanhin. Diba? Kaya kayo, mga banateros, mga kabiyaya, yung mga politikong kagaya nito, nila Ace Barbers, nila Tito Soto, Ping Lacson, yung iba pa diyang mga senador na ngayon kalaban, bukas kakampi na, wag ho kayo magtitiwala doon, tandaan nyo yan. Hindi porket baka marinig nyo lang na hindi po talaga dapat ma-impeach si Sara. Puta na, nung nalaman na nilang si BP Sara na uupong presidente, nagbabaliktaran ng mga gago. Biglang bumait si BP Sara sa paningin nila. Yan ang, kaya ako to sinasabi, yan yung dapat baguhin nyo. No? Yung mga traidor ngayon, yung mga hudas ngayon, hindi na dapat natin yan pagkakatiwalaan kahit magpakailanman mga hype na yan. Kahit yan, yung mga Marcos, si Aimee, si Bongbong, si Sandro, si Romualdez, sila Saldico, yung Quadcom, lahat yan, mga putang inang yan. Huwag niyo dapat ng pagkatiwalaan niya kasi once na pinagkatiwalaan niyo porket nagbait-baitan sa loob ng isang taon, boboto niyo na agad. Di ganun. Kaya dapat maging alerto kayo, may mga ganyan. Eto, sabi ni Winnie Munson, sumasabit Under Marcos Sr. at Marcos Jr. ang pinakamataas na korupsyon. Ayon kay Winnie Munson, that's true. Nung panahon nga ni Marcos Sr., 'di ba, sumira ng nailagay siya sa Guinness Book of Record. Pero yun mo 'yon, pinakamalalang korupsyon na nangyari sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kahit ngayon, yung kay Marcos Jr., tayo na sabi ko siya, triplehan yan. Yung ginawa ni Marcos Sr. noon, titriplehin ni Marcos Jr. ngayon. Totoo yan. Pero alam ko si Winnie naman, hindi ko alam kung Duterte to, Dilawan. Pero dito, may kahit Dilawan pa siya, or Pinklawan, dito, tama yung sinabi niya. No, na talagang grabe. Pinakamataas na korupsyon talaga itong mag-amang Marcos na to. Kaya kayo, gumising-gising kayo Pag halimbawa na kung sakali man, wag naman sana. Alam ko naman na hindi gagawin ni BP Sara. Kung sakali man na si Aimee Marcos ang gawing vice-presidente ni BP Sara, putay na, wag niyo iboto.
Okay na tayo, mag-full support tayo kay BP Sara. Pero kung alanganin yung Vice Presidente ni BP Sara, kahit inendorso niya yan at mismo rin sinabi niya yan, sumusunod lang ako sa sinabi ni BP Sara. Sabi niya kasi, di ba? Natatandaan nyo nung halalan 2025. Hindi porket itinaas or hindi porket inendorso ko or ng mga Duterte or kung sino man sikat na tao dyan, ibuboto nyo na agad. Pakiramdaman nyo, kapain nyo, i-research nyo kung sino ba siya, kung ano ba yung mga nagawa niya. Ano mo yung talagang kilatisin nyo na kasi ang pangit. Ang pangit sobra nang magkamali pa tayo ulit. Lalo ngayon, pag-alis ni Marcos Jr., lubog na ang Pilipinas. Nasa bangin na. Kaya kailangan talaga natin ng mga namumunong maayos sa bansa natin kasi once na maglagay pa tayo ng bulok na sistema sa bansa natin, kung tayo naiyak tayo. Iyak tayo dyan. Pag hindi nanalo, pag na-impeach nila si BP Sara, wag naman sana. 'Di ba? Pag na-impeach nila si BP Sara, nandiyan pa si Pulong, nandiyan pa si Basti Duterte. Boto natin. 'Di ba? Kung sino man yung pilihan nila mga vice presidente nila na alam nating okay, isa yan sila Pastor Apollo Kibuloy at iba pa. Boto natin kasi alam natin yung dekalidad, yung nila, yung kalibre nila . Kaya 'di ba, paulit-ulit natin sinasabi na kahit hindi apelidong Duterte yan, kung maganda ang gagawin yan sa Pilipinas, iboto natin yan. At sinabi din ni Tatay Digong yan. Sinabi rin, kakasabi lang din ni Basti ngayon, no, na kung halimbawa si Banat Bay. Halimbawa si Banat Bay, 'di ba? Sabi ko na ako na lang. O kahit naman si Pastor na lang. Hindi apelidong Duterte si Pastor, alam niyo naman. Kibuloy ang apelido nun. Pero yung katangian ni Pangulong Duterte, makikita mo rin kay Pastor . 'Di ba? Yun nga lang, hindi mo maririnig na magmura si Pastor kasi Pastor talaga. Hindi kahit na hindi mo talaga maririnig na si Tatay Digong talagang sanay na tayo doon sa mga ganun niya . Pero yung pagmamahal sa bansa natin, kaya nga siya nakakulong ngayon . Dahil yun sa pagmamahal sa bansa natin si Pastor. Kasi kung mukhang pera si Pastor, kung yan ay gahaman sa kapangyarihan, tinanggap niya na yung offer ni Marcos . Kalaban na rin natin ngayon yan dapat si Pastor. Sa totoo lang, kalaban natin ngayon yan. Seminay, isa sa mga bias yan dapat na mainstream media. Pero hindi. Mas pinili ni Pastor na wag niyang iwan ng mga Duterte, mas minahal niya ang bansa natin at tumayo siya sa prinsipyo at hindi siya nagpabili sa pera na ino-offer sa kanya. Mas pinili niyang mahirapan ngayon. Ang hirap, sobra. Sa kulungan. Sobrang hirap sa kulungan kung lang talaga. Lalo sa kalagayan ni Pastor ngayon, sobra. Punta na, sabi ko sa inyo, pag ako ay dumadalaw sa mga kamag-anakan ko na mga nasa kulungan, alam mo yun, yung ngayon, sobrang init sa kulungan. Ako po, sobrang hirap ng kalagayan doon. Kaya, sabi ko sa inyo, yung mga ganyan tao, yung isa sa mga kabiliban nyo na talagang mas, katulad, 18 Marines. Diba? Si Pangulong Duterte. Yan yung mga katangian na masasabi mo na kayang isakripisyo yung buhay para sa bayan. Yun dapat. Diba? Ano to? Yes na yes para sa aming, opinion, future Prime Minister of the Philippines, Bongbong Marcos. Tangina nga. Bad trip. Future Prime Minister, ngayon nga lang presidente siya, hindi na siya magkaugaga. Anong gagawin natin? Kung tayo na may bagyo sa Bicol, sasabihin mo anong gagawin natin? Gago ka ba? Tapos Prime Minister pa gusto nyo? Na hindi nga masolusyonan kahirapan sa bansa natin .
Yung Vietnam, Thailand, Africa, Myanmar, Macau. Utay na, mas mayayaman tayo dyan dati. Tayo, tapos ngayon, mas mayayaman na sa atin sila ngayon. Tapos Prime Minister pa gusto nyo? Kung aabot, kung aabot ng Prime Minister. Wala ko ibang ibig sabihin. Diba? Kung aabot, kung biglang makalunok ng bola ng bilyaran. Ay, laki nun So kaya baka mabulunan pag kumain. Diba? Pulburon. Pag kinain mo pulburon, minsan nag-i-stack sa ngalangala yan Ako nga malaki bunganga ako, nag-i-stack yung pulburon sa bunganga ako what if, diba? Halimbawa, syempre, paborito daw ni Marcos Jr. yung pulburon. Sabi ni Amy Marcos, diba? Kapatid niya naman yun. Syempre, papaniwalaan natin yun. So, kumain ng pulburon. Gustong-gusto yung pulburon. Putang ina, biglang walang tubig. Tapos mag-isa pa. Ayun. Diba? Hindi umabot sa Prime Minister. Ang inangya, wala kang kwentang presidente yan. Tapos Prime Minister pa gusto nyo. Tingnan nyo yung pinagkaiba ng mga loyalistang tanga tsaka DDS. Kailan namin sinabing gawing Prime Minister ang mga Duterte? Kasi alam namin na hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi sila takaw sa kapangyarihan. Hindi sila takaw dyan. Kasi kung takaw ang mga Duterte sa kapangyarihan, pag-upo pa lang ni Pangulong Duterte, butay na, pwede niyang gawin yun. Walang pwedeng kumontra kay Pangulong Duterte, tandaan niyo yan. Kung gugustuhin niya man na maging Prime Minister, ginawa niya na dapat pero hindi niya ginawa yan dahil hindi gano'n ang mga Duterte. Tapos kayo gusto niya maging Prime Minister si Marcos Jr. Oh, lol. Parang sarap ng gatas Maggatas nga muna tayo. Sabit yung lalamunan ko Okay. Eto, ano to? Sino to? Napolcom, sinampulan, bastos na vlogger. Si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Alam nyo, etong taong to, kwento ko na to dito sa vlog ko Etong si Francis Leo Marcos. Alam niyo kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon? Deserve niya talaga yan. Deserve niya yan sa sobrang kawalangyaan niya, pati special child, dinadamay niya. Pati yung mga pati yung anak nung kalaban niya na yung special child, dinamay niya, gago yung hype na yan. Andito naman tayo sa punto na medyo may mali sa ginawa ng Napolcom. Medyo may konting mali doon kasi nga 'di ba yung ginawang pagpapahiya daw sa publiko. Pero ako kung ako tatanungin, mas parang deserve na rin ni Francis Leo Marcos yun or Norman Mangusin. Parang deserve na rin ni Norman Mangusin yun na ganyan. Kasi putay na sa ginagawa niyan at yung mga iniskam niyan. Sabi ni Makagago At sabi kasi maraming interview ng mga OFW na nagbibigay daw talaga dyan. Milyon ang kinuha na pera niyan sa mga OFW. Kaya tawag dito kung ganyan man ang nangyari sa kanya ngayon, deserve niya yan. Tayo na. Oo, kaya shoutout kay Senator Rapi Tulfo, mas nauna ka pang magsalita sa isyong to kaysa sa nakawan sa kaban natin. Ang galing mo talaga. So ngayon, nakalaya na to. Tapos ngayon, sinampahan ulit ng kaso ng Napolcom. At ito ni Marcos Makalinaw. Ewan ko, ang dami atang isasampang kaso dyan. Kaya talagang deserve niya na rin at karma niya na rin yan. Sobrang yabang kasi. Wala kang pera, nagyayabang ka. At eto na nga, ang panglaban ng Pilipinas. The Maleta Jet. Putang ina, anong bala niyan? Pera? Anong bala niyan? Pulburon? Maleta Jet ang puta. Ayos.
Ang ganda ng pagkakagawa siya gumawa nito, Dabaweños Duterte Defender. Ang ating gobyerno ay lagi namang nakahanda, kaya wag na tayong mag-alala. Gago yung nag-edit ito, si Raulo, lakas ng tama mo. Maleta jet no? Kung tayo na sana all may maleta jet. Ang tanong, ano bala niyan? Pulburon? Hirap niyan. Gagawing sabog? Gagawing sabog yung mga kalaban, ganun ba? Sarap nun, no? Oh, ito naman tayo. Ano to? Sen Gatchalian sinabi na posibleng mawalan ang gobyerno ng 300 billion na kita kung isususpinde ang fuel excise tax. Bakit? Tsaka hindi na rin siguro tawag dito hindi na rin siguro dapat pang niya kasi puta na sa ninakaw nila ngayon, laki na rin. Parang nangliliit na tayo dyan sa 300 billion na yan. Pero although wala alam nyo kung bakit? Kasi may kupit na naman sila dyan Kaya nila ipinapatupad yan. May kupit na naman sila dyan. Nakakita na naman sila ng butas na, uy putay na pera to boy. Boy pera to. Kaya sabi nila, go tayo dito. Oh. Yun naman to. Montulpo, gagawa ng sarili mong katangahan tapos ibibintang mo sa akin. Sabi ni Attorney Levy Baligod, bakit? Malinaw na hindi mo nabasa ang affidavit at kung nabasa mo yan, man, ay hindi mo naintindihan dahil sa mapurol na utak mo. Tangina, basag. Bakit? Tinawag mo ang akong kuya Malayong matanda ka sa akin. At least ako isang beses lang nag-take ng bar exam na may pinaka mababang passing rate sa history of the Philippine Bar na 16%. Sige ka, susumbong kaya kita kay Raymark Santiago. Gagawin si Attorney Levy, Basag si Tulpo rito, Oo nga, bakit ganon? Yung pages nito ni Tulpo, laging nagpe-fake news to. Bakit hindi inaasikaso? Bakit yung mga pages namin ng Banateros laging nagugurgur? Kasi si Banat Bay, yung 1 million, ilang 1 million mahigit na yung followers ni Banat Bay sa Facebook, laging nire-report. Laging nawawala. 'Di ba? Tapos ganun din sa iba't ibang mga Banateros brothers. Sa akin naging ganun din. Ang baba pa nga lang ng followers nun, 63k follower pa lang, pero putay na ginurgur na agad. Pero bakit itong pages ni Tulpo, ba't ayaw yung siguro kakampi nyo, Sarap pagkakampi, Alam nyo, sa totoo lang, kaya yung mga vlogger, kung matatandaan nyo, yung mga bago ho dito sa channel ko, may nilabas po akong video na kung saan mga katibayan po na maraming binabayaran si Martin Romualdez ng mga vlogger. Andun po yung conversation, audio record, audio message, na alam yun na kaya pala sobrang tatapang ng ibang mga vlogger na batikusin ng mga Duterte or yung mga taong hindi kaalyado ng administrasyong Marcos. Putang ina, sinasalo pala sila. Sa madaling salita parang may backer sila. Kapag nakasuhan daw nga, kung hindi ko andun pa nga sa text message, sa text doon na huwag kayong mag-alala, kapag kinasuhan kayo, may sasalo sa inyo sa sa kataas, may sasaluhin daw kayo ng kataas-taasan. Biruin niyo 'yun. Biruin niyo 'yun, guys. Siguro ito si Montulpo. Sa bagay, dalawang kapatid niya to, senator Si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo. Diba? Kaya siguro hindi rin nakakasuhan. Dapat kinakasuhan yan Diba? Fake news. Ba't si Sir Jack? Si Sir Jack nga nagtanong lang Sa palagay ko, namamaga ang kaliwang betlog ni Marcos. Tapos yung medical, marami ng pinanggalingan nun. Shiner lang ni Sir Jack. Aba, puta na siya pa yung kinasuhan.
Pero bakit si Montulpo hindi to nakakasuhan? Bakit kaya no? Comment nyo nga dyan. Nagtataka na rin ako eh. Malakas ang backer niyan. Ang sarap pala maging kapatid ka ng senador, no? Oo, kahit fake news ka, hindi ka makakasuhan. Sana all. Ano to? Handa makipaggera ang Pinas pero hanggang 30 days lang. Ay, ka? Browner? Browner, tigil-tigilan mo na nga yan. Mapapahama kami sa'yo. Ayun, gagirahin mo China. Puta, isang drone lang tayo sa Luzon. Ubus tayo dito. Gago. 30 days. Anong 30 days? Baka 5 days lang. Gunaw na tong Pinas. 30 days. Lakas ng tama nito. Buti sana kung ang ilalaban nyo sa gera yung mga adik sa Pilipinas eh. Tsaka yung mga senador at congressman dyan na nagmamatapang. Diba? Natapang sa camera, gito ganyan. Pero po tayo na baka pag oras ng gera magsitaguan kayo ha. Gra ulo eh no. Ano to? Palasyo, 4 days work week. Proposal maaaring pag-aralan ni PBBM. Tay tayo nito. Eto wala naman sanang masama dito. Okay sana to. 4 days work in a week. Pwede yun. Kasi diba, ang trabaho natin sa isang linggo, kadalasan 6. Diba? Siguro, ewan ko lang kung may mga kumpanyang may pasok ng linggo Pero ang natatandaan ko 6, diba? Lunes hanggang Sabado. So, mababawasan ng 2 days. Okay sana, kung yung 2 days na yon bayad pa rin. Walang problema. Tangina, kahit nga buuin mo yung isang linggo, hindi pa rin kaya ng hindi pa rin kapos pa rin sa panggastos eh. Diba? Kaya nga yung iba nag-OT pa eh. Or sumasideline ng ibang trabaho pag linggo. Kasi nga yung simula Lunes hanggang Sabado nilang pinagtrabahuhan, nga. Tayo, ikaw ba naman bibili ka ng gulay para makatipid? Kaso yung gulay kasing presyo ng karne. Di magkarne ka na lang. Anong tipid ngayon? Ang tipid ngayon, kung alam nyo kung anong tipid ngayon, mantika, toyo, tsaka asin. Yan ang tipid ngayon. Sobrang tipid mo nun. Kasi diba dati, sa probinsya, maaari na makakatipid ka sa gulay dahil may sarili silang tanim. Paano kaming mga tiga Luzon? Diba? Anong titipirin namin dito? Yun, pwede rin, magdroga kami. Diba? Ang tawag dito, ang pulburon, may 150 na lang ata, makakatira ka na, gising ka na buong araw. Isa nga, 2 days pa nga daw. Diba? So, ganun ba gusto nyo gawin sa amin? Okay sana to kung bayad yung 2 araw. Walang problema doon. Pero kung 4 days lang, tapos 4 days lang din sasahurin ng mga trabahador, ulul. Wag na, oy. Katarantaduhan yan. Tigilan nyo yan. Ano na naman tong sinasabi ni Auntie Claire? Claire Casto, nasaktan umano sa sinabi ni Kong Bong Suntay. Bakit? Ba't ka nasaktan? Na-open ako para sa lahat ng kababaihan. Lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Siguro nasaktan si Auntie Claire kasi baka hindi niya nararanasan yun. Puta ka na si Auntie Claire, mas mukha ka pang lalaki kay Bong Suntay. Hindi mo naranasan masabi parang pagpantansyahan ka. Or parang parang tingin ng mga lalaki sa'yo, parang yaming-yami ka. Or tawag dito, or nagagandaan sila sa'yo. Magpakamukhang babae ka kasi. Mukha kasi lalaki.
De, pero yung about dito kay Bong Suntay, gagawa natin to ng ibang vlog. Yung about dun sa sinabi niya kay Ann Curtis. Gagawa natin na ibang vlog yan. Hati kasi opinion dun eh. No? Pero alam nyo, masasabi ko lang dito, kung wala naman nagpapabastos, mahirap magsalita. Mahirap din magsalita kasi ngayon eh. Di kasi may mga babae kasi na kung magsuot naman ng damit din eh, halang butay na, kulang lang, magpaanti na lang kayo eh. Ang ina nyo eh. Tapos pag nasipulang kayo ng mga lalaki, sabi nyo, manyak, pag pangit, manyak, pag gwapo, puta na, proud sila. Pag pogi yung, halimbawa, kamukha nila, Joshua Garcia. Pag sinabi ni Joshua Garcia, yung sinabi ni Bong Suntay, puta na, maraming matutuwa dun. Oo. Maraming matutuwa dun. Kaso si Bong Suntay nagsalita. Tapos medyo kumakampi pa sa 18 Marine. Kaya daming ano. Pero gagawa natin ng ibang vlog yan, ha? Ano to? Pilipinas dapat handa lumaban bago dumating ang tulong ng mga kaalyado ayon kay General Browner. Ulul! Tanginan to, damay mo pa kami. Huwag mo kaming idamay dyan sa katarantaduhan nyo. Ito yung sanabi dito ng isang netizen, ha? Basahin natin to, ha? Basahin natin to. Ewan ko kung ito yun, ha? Ito nga yan. Basahin natin to. Comment to dyan sa post na yan, eh. Ito lang, ha? Ayan. Basahin natin, ha? Basahin natin. Kala ko, General, ito at matalino mag-isip. Di mo makikita ang labanan. Ngayon, missile ang China, may nakatutok na ICBM missiles sa bawat EDCA sites, pati sa Malacanang, at 6 minutes lang ang lipad papunta sa atin from China in 6 minutes. Brownie, bago ka kumurap, pulbos na tayo. Tingnan mo ang labanan sa missile ng East ngayon. Ano ang pinagsasabi mong parang first century ka mag-isip? Anong klaseng general maleta lang kasi ang alam mong tanga? Puta na, binaon siya nito. Tinabunan natin yung pangalan, syempre sa safety ng tao, no? Pero ito po ay komento ng isang netizen. Oo nga naman. Paano sinasabi mong handa na General? Kung sakaling totoo man yung sinabi ni General Browner na yun, disclaimer po tayo kung sakali, kung sa kanya talaga galing yun. Pero hindi mo naisip, General Browner, na yan nga, isang pindot lang ng China, pulbos na tayo dito sa Luzon. Tapos sasabihin mo, humanda tayo sa mangyayaring gera. Tangina nyo, kayo may gusto niyan eh. Gusto ba namin yan? Hayop na tong mga to. Kayo may gusto niyang gerang-gera na yan eh. Tapos kami dadamay nyo. Palabasin nyo yung mga drug lord, mga pusher, mga gumagamit ng droga. Yan ang ilaban nyo sa gera-gera nyo. Putay na, wag kami mga matitinong mga nananahimik na mga Pilipino. Tangina nyo, tapos yung ang kawawa dyan, yung mga sundaluhan natin. Buti sana kung ikaw, kung una ka mamamatay, okay lang eh. Wala kaming problema dun eh. Diba? Di okay lang yun. Halimbawa, si General Browner, unang nasa harapan, tapos makipagbakbakan siya. Kung may kita natin siyang ganun, papalakpakan natin yan. Pero putang na, alam ko naman na isasalang mo yung mga kasundaluhan natin. Kawawa naman yung may mga pamilya din yan. Tapos, ikaw, asan ka magtatago? Gilan mo kami. Upal. Ano to? Parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo sinisisi niya. Representative Irice sa Pangulo, trabaho po nilang gumawa ng batas, kaya trabahuhin niya po yan. Kung anong gusto niyang version, sabi ni Auntie Claire. Kasi nga itong si Congressman Irice may pahayag laban kay Marcos Jr. Mapatungkol nga ho doon sa Bersamin Files at sa iba pa. Ngayon, wait lang Auntie Claire, parang ikaw tong sinasabi mo
Parang lahat na lang ng problema sa mundo ay sinisi mo sa mga Duterte. Tangina mo, ikaw to eh. No? Tapos ngayon, ibabaling mo kay Erice. Ay, disclaimer hindi ko po kinakampihan si Erice, pero tama ho yung mga sinabi ni Erice doon. Nalalahanin niyo po si Erice ay dilawan to. Hindi rin to Duterte, hindi to DDS, hindi to Maka Duterte, dilawan ho ito. Sa gusto, diba, sabi niya nga gusto niya maging presidente si Ninoy Aquino, diba? Si Noynoy. So, hindi natin kinakampihan to dahil parang DDS siya, ganun, di. Ang ano naman kasi, napakaganda rin naman nung punto niya doon. Diba? Konstitusyon, sisirain mo, gago ka ba? Tapos yung about nga doon sa Bersamin Files. So, eto nga yun, no? Mapakita ko sa inyo. Hindi pa yan. Eto to. Yan, Nagpapagawa, eto matagal na to Nagpapagawa ng affidavit si dating presidential, legislative, liaison, office, PLLO chief, Undersecretary Adrian Bersamin upang maging alas laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sakaling gawin itong Paul Guy sa flood control scandal ayon sa kay Caloocan Representative Edgar Egay Erice. So ayan nga yun. Alam nyo yung issue nito na Bersamin Files na to, nakalimutan na din. Ngayon nauungkat. Kaya ko to ginawa din tong video na to para ipanawagan din natin kay Adrian Bersamin na lumabas ka. Oo, baka mamaya unahan ka, magsisi ka, baka hindi ka na makagalaw. Gayahin mo kung ano yung ginawa ng ex-marine, gayahin mo kung ano yung ginawa ni Saldico. At least yung kay Saldico, alam naman din natin na magkakasama sila dyan at siguro, pati rin ikaw ay kung kasama ka dyan, kung hindi ka kasama, linisin mo pangalan mo. Kung naging Paul Gay ka lang talaga, di ba? So dapat ngayon pa lang ilabas nyo na yan, yung mga text messages, yung video, at yung alas na sinasabi mo laban kay PBBM. Sa totoo nga lang, may ano nga po dyan, may video na inano po dyan at eto, panoorin mo natin. Eto muna. Nalulungkot din ako sa Senado, lalong-lalo na sa idolo ko, yan. na Senator Lacson. Nako. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Nako. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Nako, may deal. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga Bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga Marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nako. May ano na pala, may deal na. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin. Nako, yan na. Si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. Nako. At sinabi niya, At sinabi nila, involved si Presidente. Ay, putang Sa katunayan, involved. si Adrian Bersamin daw, may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Putong 1.2 billion. Na kay Adrian Bersamin pa. Sobra doon sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi patawag ni Senator Lacson? Kaya nga, bakit? Yung mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff Yan. ni Lucas Bersamin. Bakit hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up? Nako, putong diniin talaga. At ito pa nga yung isa dyan. Ito, panoorin natin. Ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na hindi dapat isang tabi bilang chismis ang tinawag na Bersamin Files. Nanawagan ang mambabatas ng agarang investigasyon kaugnay ng mga text logs na nag-uugnay umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal sa bilyong-bilyong pisong kickback mula sa mga flood control project. Si Paul Montibon magbabalita.
Sa isang panayam, sinabi ni Erice na seryoso at mabigat ang nilalaman ng mga dokumentong naglalaman umano ng palitan ng text messages sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Nako. dating Undersecretary Adrian Nako. Bersamin. Nako. Tinatalakay umano sa mga mensaheng ito ang galaw ng pondo at posibleng komisyon sa mga flood control project, mga proyektong pinundukan Ang tanong, ba't kaya parang nawala to bigla? Kinalimutan. Kaya ko to pinapanood sa inyo eh. Kasi nga, mamaya ako sasabihin. ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Binigyan diin ni Erice na kung totoo ang mga ito, malinaw na usapin ito ng pananagutan, transparency at integridad sa paggamit ng pera ng bayan, hindi lamang simpleng issue ng politika. Sa naging text exchanges, nabanggit din umano ang pangalan na Senador Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto bilang mga tumanggap umano ng pera, isang mabigat na aligasyon na ayon kay Erice ay dapat harapin sa pamamagitan ng formal at So ibig sabihin, hindi lang pala ex-marine ang nagsabi niyan, kundi pati si Erice at si Adrian Bersamin. So marami na rin para talagang nagtuturo kay Soto at kay Lacson na dawit nga talaga sila sa mga mali-maletang pera na yan. Lupit. bukas na investigasyon. Hindi po chismis kasi yung 5 congressman inimbita ni Congressman Lepiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at Grabe, March no? 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Soto. Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Hindi, yung kay Chis Escudero ko, kinwestiyon eh. Sabi na nga nung contractor, sarili niyang pera yun pero hindi pinaniwalaan. Hindi masasabing hindi problema yun. Ang problema doon, ba't ka tanggap ng tanggap na hindi mo naman pala alam kung saan lang gagaling yung pera na yun? Maging ang singer, actor at composer na si Sino Andrew yun? E. umano'y Si nakatanggap Andrew rin E pa. ng 68 Ito no, sarap maging rapper no. Utang na magkano? 68 million? million pesos na talent Uy. fee. Nakiusap pa raw siyang babaan ang halaga, ngunit idineklara pa rin ang orihinal na halaga. Minapunta kay Andrew E. 68 million. Grabe. talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ay, grabe. Pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman niya. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na Sana all talaga, ano? nabibiro sa akin Hindi nyo? si Kong Toby. Hinamon niya si Lacson na pangunahan o suportahan ng isang Senate inquiry, kabilang ang forensic examination ng Sasabihin na naman ni Lacson, hindi niya daw papansinin yan. mga digital records at verifikasyon yan, no? ng pinagmula ng mga mensahe upang tuluyang Digital mapatid records. ang katotohanan. Ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba may facts? These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign. Pero may mga national issues na patrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo Tama. to dito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na ngayon? 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si Tama. E.S. Bersamin? Bersamin.
Kaya pala tinanggal, no? Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng mga nabanggit na opisyal hinggil sa isyu. Sa gitna naman ng mabibigat na paratang, iginit ni Erice, kung walang itinatago, walang dapat ikatakot sa isyu. Yun, tama naman. Pero ang tanong dyan kasi, bakit lumipas na rin yan kay Bersamin Files na yan, hindi pa rin inaaksyonan ni Ping Lacson. Nung panahon na yan, siya na yung chairman ng Blue Ribbon Committee, di ba? So, kasi masasabing may text messages, may records, di ba? Na usapan ni Marcos Jr. at ni Yusek Bersamin. Di ba? So, bakit ayaw ipatawag? Tas ngayon, lumabas yung 18 Marines na halos tugmang-tugma doon sa sinabi ni Gutesa at sinabi ni Saldico. Bakit hindi parang nagmamaang-maangan sila? Yung pahayag ni Saldico, sabi nila, AI lang daw yun. Wala daw kwenta. Yung kay Gutesa, sinabi nila, fake news daw. Hindi daw yung tawag dito, yung pirma nung attorney. Tapos dito naman sa 18 Marines, yung affidavit naman. Yung hindi naman daw Marines yung 4 doon. So, ang dami nilang ginagawang sa atin dahilan. No? At dapat talaga nang lumabas ito. Kaya dapat etong si Adrian Bersamin, ilabas mo kung anong meron ka. Kasi sa oras na maunahan ka, ewan ko na lang. Frontinde, no? Lalo na yung kay Andrew, no? 68 million. Tangina, lupit. Sarap. So mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa alas ni Adrian Bersamin laban kay Marcos Jr.? Dapat na ba itong ilabas? Dapat na bang lumabas din at magsalita na itong dalawang Bersamin laban kay Marcos Jr.? Itong si Lucas Bersamin at si Adrian Bersamin. At kung matatandaan nyo, kung may Bersamin files ay may Cabral files na at nakailibiste na rin na hindi na rin napag-uusapan ngayon. So dapat hindi ho tayo naliligaw sa mga ganyang usapin. At lalong-lalo na may lumabas na ulit na 18 Marines na sila yung mga tigadala ng mali-maletang pera para i-deliver sa bahay-bahay ng mga mambabatas. So ano po may kukomento nyo dyan, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.